Mapagpalang araw po sa bawat isang nakasubaybay sa atin pong ginagawang pag-aaral tuwing araw ng Martes. Sa araw pong ito ay ating itutuloy ang ating teaching series na ating pinamagatang The Pinoy Domestic Church. At sa araw pong ito ay ating patuloy na pag-aaralan ang lesson na ating nasimula noong nakaraang week na atin pong binigyang pamagat na The Domestic Church and Blessings in the Word Families Vision of a Community. Atin pong titingnan sa araw na ito kung papaano po nauunawaan o kung papaano po tinitingnan ng ating community ang kahulugan ng salitang community. Pero bago po iyon, tayong lahat ay manalangin muna. Aming Ama sa Langit, marami pong salamat sa araw na ito na kami ay muling nagkatipon upang mag-aral po ng maraming bagay patungkol sa aming mga buhay bilang mga Kristiyano. Dalangin po namin na ang pangitain namin na maging isang community, na maging isang pamayanan ay magana po sa aming buhay, lalong-lalo na po sa loob ng aming mga tahanan. Naway ang diwa ng domestic church ay maging buhay at maging totoo sa loob ng aming mga tahanan. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng papuri sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Bilang panimula ay atin pong titingnan ang pinag-ugatan ng ating kasalukuyang community, ang blessings in the word. Saan po ba tayo nanggaling? Kagaya po ng nakikita ninyo na puno, mayroon po itong roots. In the same way, ang atin pong simbahan ay mayroon ding roots. Mayroong itong spiritual roots na pinanggagalingan. May mga communities na kilala natin na nagmula sa Baptist. Meron naman na ibang grupo na galing sa Katoliko. Meron naman iba na galing sa Methodist. May iba na Pentecostal o di kaya ay full gospel. Maganda pong alamin, saan tayo nagmula? Ano ang pinag-uugatan natin bilang isang community? Totoo na ang atin pong community ay 17 years na. Pero ang atin pong ugat ay medyo matagal na. Saan po ba nagmula ang ating community? Paano po ba ito nagsimula? Atin pong tingnan sandali ang ating spiritual roots. The community's spiritual roots can be traced back to the charismatic movement that began in the Philippines in 1969. Noon pong taong 1967 ay mayroong movement na kung tawagin po ay charismatic renewal na nagsimula sa Pennsylvania, USA. Kalaunan, ang movement na ito ay lumawak ng lumawak, nakarating sa iba't ibang bansa at nakarating din sa bansang Pilipinas. At dahil po dito, nagkaroon ng malayang kilos ang Banal na Espiritu sa loob ng simbahan na naging dahilan kung bakit po nasimulan at naipanganak ang iba't ibang uri ng communities. Hanggang sa ang kilusang ito ay nakarating po sa Tagaytay. Kung kaya noong taong 2003, nabuo ang isang community. At yan po ang ating kinabibilangang community, ang Blessings in the Word. Mapapansin po natin na bagaman tayo ay maituturing na isang batang komunidad kumpara sa ibang grupo, makikita po natin na matagal na pala ang ating mga ugat. Tayo ay anak ng isang kilusan, ng isang movement na nabanggit ko nga kanina na walang iba kundi ang charismatic movement. Napakaganda pong pag-aralan ng movement na ito dahil bago po dumating ang taong 1969, sa loob po ng simbahan, mapapansin natin na mayroon pong dalawang klase ng Kristiyano. Una po yung grupo ng mga clergy. Ano po ba ang mga clergy? Ito po yung grupo ng mga Kristiyano na binubuo ng mga pare, madre,
obispo, at iba pang mga relihiyosong taong simbahan. Kadalasan, ito pong mga clergy na ito ang gumaganap sa lahat ng gawain sa loob ng simbahan. At yun pong pangalawang grupo ng mga Kristiyano, yun pong mga laity o mga laiko, noong bago dumating ang taong 1969, wala ho silang masasabing bahagi sa loob ng simbahan. Kadalasan, sila po ay tagapanood lamang sa nangyayaring worship service. Tagapakinig lamang. Ika nga, nagpapainit lamang ng upuan sa simbahan. Ngunit, nung dumating po ang kilos ng Espiritu na tinawag natin kanina, na charismatic renewal movement, na bago po ito, nawala na yung pagkakaiba ng mga clergy at ng mga laiko. Wala nang pinagkaiba ang mga pari, mga madre, at pangkaraniwang Kristiyano. Dahil nung dumating ang charismatic renewal, yung pong mga pangkaraniwang Kristiyano na hindi naman masasabing nag-aral sa seminaryo at hindi naman pari, hindi naman madre, bigla-bigla nagkaroon sila ng kakayanan na mangaral ng salita ng Diyos. Nagkaroon din sila ng kakayanan na makapagsimula ng mga communities, na marami po sa mga communities na ito ay sinimula ng mga ordinaryong Kristiyano, kagaya ng mga uh, uh, artista. Meron pa nga akong kilala na isang, kung di ako nagkakamali, engineer siya. And even, ordinary people, magtitinda ng taho, magtitinda ng tinapa, may tindahan sa palengke. They started to organize prayer meetings, communities, and they started preaching the word of God. So ito po yung movement o kilusan na kung saan bahagi po ang ating community. Now, bakit ko po ito kinikwento sa inyo? Ano po ang kahalagahan nito sa atin bilang mga domestic churches? Makikita po natin sa kasaysayan ng ating community na nagsimula tayo na hindi tayo dependent sa masasabing mga tao na nag-aral sa seminaryo, hindi tayo dependent sa pari o sa pastor upang mapalago ang gawain. Kahit na ordinaryong Kristiyano ka, pwede kang mag-organisa ng prayer meeting. Pwede kang mag-organisa ng community sa loob ng inyong tahanan, yung inyong pamilya. Pwede itong maging community at pwedeng ikaw ang mamuno. Pwedeng ikaw ang manguna. At pwedeng ikaw at ang iyong mga kasambahay ang manguna sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kaya po, patuloy po nating isinasabuhay ang diwa ng charismatic renewal. Yun pong pagbibigay ng kalayaan sa mga ordinaryong Kristiyano, sa mga laiko, na makapagsimula ng gawain, maging sa loob ng kanilang mga tahanan. Ngayon naman, tingnan po natin ang defining characteristics ng ating community. Makikita po ninyo sa inyong mga screen ang isang bahay. Ito po ay bahay kubo. Kung tutuusin, wala namang pinagkaiba ang bahay kubo sa isang condo unit. Wala ring pinagkaiba sa isang apartment. Wala ring pinagkaiba sa isang bungalow. Dahil itong mga nabanggit ko ay lahat naman sila ay maituturing na bahay. Pero, bagaman lahat sila ay bahay, masasabi natin ang bawat bahay na ito may kanya-kanyang defining characteristic, may kanya-kanyang katangian. Kagaya ng bungalow. Ang bungalow, palagay ko ito ay yari sa bato, yari sa semento, sa yero, pero bahay. Ang kubo naman, bahay din. Pero iba yung kanyang katangian. Ito ay yari sa kahoy, yari sa kawayan, at iba pang materyales na nakikita nyo sa inyong screen. Ganyan din po ang iba't ibang community o mga simbahan. Pare-pareho silang simbahan ng Panginoon.
Pare-pareho silang kumikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Pero sila ay biniyayaan ng Panginoon ng mga kanya-kanyang katangian. Iba ang Baptist, iba ang Pentecostal, iba ang mega church, iba ang house church. Pero lahat sila churches. Sa mata ng Panginoon, lahat sila kabilang sa kanyang ah, pamilya. Magkakaiba man tayo ng community na kinabibilangan, yung kapitbahay mo man ay sa ibang community kabilang, pero sa mata ng Panginoon tayo ay kapwa bahagi ng kanyang pamilya. Ganun pa man ay nais nating ipagpasalamat sa Panginoon yung ilang mga katangian na ipinagkaloob niya bilang biyaya sa atin bilang isang community. At titingnan po natin kung paano natin ito maisasabuhay sa loob ng ating domestic church. Tingnan po natin ang unang katangian ng ating community. Una, tayo po ay non-denominational. Siguro kayo po ay pamilyar sa napakaraming grupo, sekta sa atin pong bansa. Nariyan ang grupo ng mga Adventist, grupo ng mga Presbyterian, grupo ng Full Gospel. Well, wala naman pong masama kung may kanya-kanyang sekta. Walang masama kung may kanya-kanyang grupo. Yan lamang ang nakikita ko po na isa sa maaaring idulot nito, nagkakaroon po ng pangkat-pangkat. Kami mga Katoliko, kami lang, sama-sama kami. Kayong mga Protestante, dyan kayo, magsama-sama kayo. Kayong mga Sabadista, kayong mga Adventist, sama-sama kayo. Mapapansin po natin na ang sekta, pwede ho niyang paghiwa-hiwalayin ang mga tao. Maging ang isang pamilya. Kaya po, may mga kilala akong pamilya na pagka-araw ng linggo, magkakaiba ho sila ng sinisimbahan. May nasimba sa Katoliko, yung kapatid sa iglesia nasimba. So, may kaunting pagkakawatak-watak ho na nangyayari. At dito po sa ating community ay nais po nating pag-isahin ang mga pamilya. Ayaw natin na magkaroon ng pangkat-pangkat sa loob ng tahanan. Bagaman magkakaiba tayo ng religious affiliation, naniniwala ho tayo na sa Panginoong Hesus ay wala ho tayong pagkakaiba. Kung paano sinasabi ng Biblia na walang pinagkaiba ang mga Hentil at mga Hudyo, naniniwala ako anuman pong sekta ang ating kinabibilangan, pwede tayong maging iisang pamilya kay Kristo. Kaya tayo po ay non-denominational. So paano po natin ito i-apply sa loob ng ating domestic church? Ano man po ang sektang kinabibilangan natin. Ang iyong mga kuya ay Katoliko, ang iyong mga kasambahay ay Adventist, pwede po tayong magsama-sama upang mag-aral ang salita ng Diyos, sumamba sa Panginoong buhay, at maging isang simbahan sa loob ng tahanan. Marahil ang ilan nagtatanong, Brother Joshua, ang ganda niyang ginagawa ninyong domestic church. Talagang Katoliko po kami. Pwede ho bang kahit kami ay Katoliko ay isagawa namin yung mga ginagawa ninyong pag-aaral? Pwede ho bang isabuhay namin ang diwa ng domestic church sa loob ng aming bahay kahit kami ay Katoliko? Ang sagot ko po, pwedeng-pwede. Bakit? Kasi sa Blessings in the Word, tayo po ay non-denominational. Anumang relihiyon na tinitindigan ng inyong pamilya, pwede niyong i-host ang domestic church. At the end of the day, ang dahilan kung bakit tayo po ay naging anak ng Diyos ay dahil po sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo dahil sa dugo niya. Hindi ho tayo kayang iligtas ng relihiyon. Hindi tayo kayang iligtas ng mga theology. Bagaman mahalaga ang theology kasi ang ginagawa po nating pag-aaral ay theology din. Ngunit hindi ho yan ang daan patungo sa Panginoon. Ang daan patungo sa Panginoon ay si Kristo. Kaya ho, walang hadlang upang magkaroon ng domestic church sa loob ng inyong tahanan. Protestante man kayo, Katoliko man kayo, ano man ang inyong grupong sinasalinan, welcome kayo.
na magkaroon ng domestic church. At welcome na welcome po kayo sa Blessings in the Word community. Pangalawa, ang atin pong community ay independent. So ibig sabihin, wala ho tayong masasabing mother church. May mga simbahan po na mayroong mother church. Halimbawa, ang kanilang main organization, main church ay nasa Amerika, yung ilan nasa Korea, yung ilan siguro nasa Africa. Pero dito po sa Blessings, isa sa masasabi ko na kagandahan ng ating community ay wala ho tayong mother church. Nandito lang tayo sa Cavite, nandito lang tayo sa Tagaytay, nandito lang tayo sa Pilipinas. That's why, malaya po tayo nakakakilos. Hindi natin kailangan magpaalam sa isang mother church na, uy, magkakaroon kami ng domestic church sa bahay namin. Pwede ho ba? No. Kung naririnig mo ang pag-aaral na ito, kung naririnig mo ang teaching na ito at gusto mong simulan ang domestic church sa inyong bahay, kahit hindi nyo ipaalam sa isang authority, as long as you catch this vision, you can start doing it. Pwede na kayong magkaroon ng domestic church. Review, ano po ang domestic church? Simbahan sa loob ng bahay. Ang pamilya ay isang church, isang simbahan. Pangatlong katangian ng ating community, tayo po ay lay-led. Napahapyawan ko na po ito kanina dun sa pag-aaral ng ating spiritual roots. Ang main leaders po ng ating community ay mga laiko. Pag sinabi pong laiko, sila yung mga tao sa loob ng simbahan, mga Christians na hindi ordained. Hindi sila nag-aral ng seminary. Hindi talaga sila pastor, hindi talaga sila pare. Pero pwede silang mamuno, pwede silang manguna, pwede silang magturo ng Word of God, pwede silang mag-pray, may part ka. Hindi ka etsapuera sa community ng Panginoon. Kahit na ikaw ay tatay, na nagtatrabaho, nanay, plain housewife, mag-aaral, ano man ang trabaho mo, nagtitinda ka man ng karne, nag-online business ka man, nagbebenta ka man ng kung ano-ano, it doesn't matter. Pwede kang maging leader ng isang simbahan dyan sa loob ng bahay ninyo. At tutulungan ka ng Holy Spirit na gawin yun. Sumunod, tayo po ay Bible-believing. Marahil ang tanong po ng ilan na gustong magsimula ng domestic church. Brother, ano ba ang gagamitin nating lesson sa ating domestic church? Well, isa lang po ang ating textbook. The Bible. Tayo po ay Bible-believing church. Ibig sabihin, ang atin pong pananaw at atin pong mga practices, yung pong mga beliefs natin, practices natin, yung mga activities natin, lahat po yan sinasalig natin sa Bible. At siguro kung kayo po ay nakaantabay sa teaching series na to, natuklasan ninyo na yung domestic church pala ay nasa Bible din. House churches. So, yun po. Biblia ang ginagamit natin sa pag-aaral bilang isang pamilya. At ang kagandahan po nito, ini-encourage natin na ang bawat bahagi ng pamilya ay magbigkas o mag-share ng kanilang kuro-kuro, mag-share ng kanilang reflection, mag-share ng kanilang nais ibahagi patungkol sa Bible verses na ating pinapag-aralan. Kaya ho, ang ini-encourage natin kapag may prayer meeting sa loob ng bahay, ini-encourage natin na basahin ang Bible. Nagte-take turns po ang bawat family member. Kung babasahin nating verse, for example, ay 10 verses. So, tigi-tigisa ng pagbabasa. Paiikutin po natin yung 10 verses na yon sa family member. Si tatay, verse 1. Si nanay, verse 2. Si panganay, verse 3. Hanggang sa matapos yung 10 verses. And then, pagkatapos po nating basahin, hinihiling natin yung tulong ng Espiritu na magbigay ng reflection, ng paliwanag tungkol doon sa verse na ating binasa. Kaya tinatanong natin yung bawat isa, anong masasabi mo sa ating binasa? Walang maling sagot. Why? Kasi ang Holy Spirit kasama natin sa loob ng domestic church. Siya yung nagbibigay sa atin ng kaalaman
patungkol sa ating binasa. So all answers ay welcome. Yung syempre, yung dating kay tatay, yung dating kay nanay, yung dating kay kuya, kay ate, ng mga verses na binasa, maaring magkakaiba kasi magkakaiba ng karanasan sa buhay, magkakaiba ng edad, magkakaiba ng personality. Kaya kailangan nating marinig ang isa't isa. Okay? So, hindi lang si nanay, hindi lang si tatay ang dapat nagpapaliwanag ng Bible. Bawat bahagi ng family mas mainam. Kahit yung mga babies, yung mga bata, kahit minsan parang sa ating mga matatanda, parang wala namang sense itong sinasabi ni Utoy, ni Bunso. Okay lang yon. Malay mo naman, may dating din sa kanya ang Word of God. Okay, so walang etsapuera. Kahit si Yaya, kahit yung mga kasambahay natin, isama po natin sa ating mga home prayer meeting, sa atin pong domestic church. Panghuli, tayo po ay contextual. Pag sinabi pong contextual, maaring mag-iba o magbago ang anyo ng ating community depende po sa sitwasyon na ating kinalalagyan. Kung noon po sa old normal, ang ating church ay laging may Sunday service na sama-sama sa loob ng isang simbahan. Ngayon medyo nag-iba. Napapansin nyo? Yung sentro ngayon ng gawain sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan nagaganap ang worship, Bible study, pag-aaral ng theology, prayer. Dati lahat yan mas lamang na ginagawa sa loob ng bahay-sambahan. Pero ngayon, nangyayari na po sa loob ng mga tahanan. Yan po ang diwa ng pagiging contextual church, contextual community. Kung ano po ang sitwasyon na kinabibilangan ng isang simbahan, kailangan ng simbahan magbago ng approach. Parang ganito, isa pang example. Kung halimbawa magkakaroon ng Blessings in the Word community sa Thailand, kailangan yung approach doon lasang Thailand. Kung tayo naman magtatayo halimbawa ng community sa Australia, kailangan lasang Australia. Pero dahil nasa Pilipinas tayo ngayon, kailangan ang community lasang Pilipinas. Kaya hindi ho tayo masasabi na gaya-gaya. Dahil minapanood tayo sa YouTube na ganitong church, kokopyahin natin agad. Hindi ho. Kung ano ang mas angkop sa ating kinalalagyan ngayon, sa ating kultura, yun po ang mas mainam na ating yakapin na approach. Ngayon po, tingnan natin ang vision at mission ng ating community. Meron po ako nabasa. Sabi noon, nung nabasa ko, ang sabi doon, kapag daw wala kang pangarap, wala kang mararating sa buhay. Well, of course, tayong mga Kristiyano, alam ko may mararating tayo dahil kasama natin si Lord. Pero napakahalaga din ho na magkaroon tayo ng pangarap. Yung gusto nating marating bilang isang community, bilang isang pamilya. Naalala ko ho noon, nung taong 2010, bago-bago ako natututong mag-drive, kadalasan ang ginagawa ko ho noon, nagpa-practice driving ako. Lalabas po ako sa JP Rizal Avenue, dito po sa may Blessing, sa may NBI. At paglabas ko po ng daan, doon ho ako mag-aaral mag-drive. May lisensya na naman ako. Hindi pa ako masyadong bihasa. At dahil nga nagpa-practice driving ako doon sa JP Rizal Avenue, dyan sa kalsada, alam nyo ano, na-experience ko yung habang ako'y nagda-drive, pinusinahan ako ng mga ibang driver doon sa likod. Alam nyo kung bakit ako binusinahan? Kasi ang bagal ng takbo ng driving ko. Alam nyo kung ba't mabagal? Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung kakaliwa ba ako sa papuntang City Hall o kung tutuloy ako papuntang Mahogany. Kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong iniisip na destinasyon. Hindi ko alam kung saan ako tutungo talaga. Alam nyo, ganun din ho ang isang simbahan. Palagay ko ang isang simbahan, ang isang community, kung ito po ay walang
iniisip na destinasyon o pupuntahan, naniniwala ho ako mabagal yung paglago nito. Babagal ho yung mission nito. Pero kung malinaw ho sa ating isip yung gusto nating marating bilang isang pamilya, kung mayroon po tayong focus, palagay ko, gagamitin niyo ng Panginoon upang palaguin ang ating simbahan. So we need a destination in mind. At ano po ang destination in mind? Yun po, ang tawag ho doon ay pangarap. Ang tawag ho doon ay vision. At kailangan din po natin ng mission. Maaring gusto kong mag-drive. Maaring gusto kong makarating sa Mahogany Market. Pero kung wala naman akong vehicle, wala naman akong kotse, wala naman akong bisikleta, wala naman akong sasakyan, hindi pa rin ako makakarating. Kailangan ko ng vehicle upang makarating sa aking destination. In the same way, para marating po natin ang ating vision, kailangan din po natin ng vehicle. At ano pong tawag sa vehicle na yon? Mission. So malinaw po ba kung anong kaibahan ng vision at mission? Ang vision, ito yung gusto mong puntahan, gusto mong marating. Ang mission, ito yung gagamitin mo para makarating dun sa gusto mong puntahan. Okay? So tingnan natin kung ano ang ating vision. Kanina po na-mention ko na ng ating community, bagaman nakaugat doon sa isang movement na nagsimula noong 1969 dito sa Pilipinas, pero ang atin pong community ay naorganisa formally as an independent community noong taong 2003. Kaya recently, we celebrated our 17th anniversary. At noong taong 2003, noong nasimulan po ang community ito, ang Blessings in the Word, naging buhay po, lalong-lalo na sa ating spiritual founders ng ating community, si Brother Nestor and Sister Melly. Naging malinaw po sa kanila yung nais ipagawa ng Panginoon. At yun pong nais ipagawa ng Panginoon sa kanila ay nakabase sa Acts chapter 1 verse 8. Buhay na buhay kay Brother Nestor and Sister Melly. Yung Acts chapter 1 verse 8. Ito po'y patungkol sa huling salita ng Panginoon bago siya bumalik sa langit. We all know na si Jesus Christ pinako sa cross, and then inilibing, muling nabuhay, and then after a few days, makalipas po ang ilang mga araw, siya po ay nag-ascend sa langit, bumalik sa langit. At bago po niya iwan ang kanyang mga alagad dito sa lupa, meron po siyang iniwang last will and testament. Ang tawag po ng ilan dito ay the Great Commission. So marami pong verses about Great Commission. Pero dito sa blessings, ang favorite natin na Great Commission verse, ayun po ang Acts chapter 1, verse 8. At dito po kinuha ng ating mga founders yung magiging pangarap ng ating community. So ano po ang sabi ng verse na ito? Ang sabi, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." Tatanungin ko po kayo, according to this verse na atin hong binasa, ano ang pangarap ni Jesus sa kanyang simbahan? Maliit ba o malaki? Pansinin po ninyo yung mga lugar na binanggit. Sabi niya, gusto niya na ang kanyang simbahan ay maging mga saksi. Maging saksi niya. Maging witnesses ni Jesus. Saan daw? Sa Jerusalem, then papuntang Judea, Samaria, at sa buong mundo. So ibig sabihin, ang nasa isip ng Panginoong Jesus na uri ng community ay hindi maliit. Gusto niya malaking community, lumalagong community. At ang community ito ay binubuo ng mga Kristiyano na hindi passive. Mga Kristiyano na witnesses ng Panginoong Jesus. Patuloy na nangangaral patungkol sa Panginoong Hesus, patuloy na sumasaksi sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At ang susi po upang ito ay magawa sa pamagitan po ng kapangyarihan na nanggagaling sa Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Dahil po sa power of the Holy Spirit, niniwala ako, dadami ang ating domestic churches. Tayo ay lalago ng lalago. Dadami kahit na mayroong pandemic ngayon. Hindi po ito hadlang upang padamihin ng Panginoon ang ating mga domestic churches. Why? Kasi ang Panginoon may pangako at pag nangako siya, hindi yun mapapako. Ang pangako niya,
lalawak ang community to the ends of the earth. And out of this verse, nakabuo po tayo ng ating vision statement. Ito po ang ating pangarap. Ito po yung nakasalig sa Acts chapter 1 verse 8, yung binasa natin kanina. Ito po yun. A Spirit-empowered Christian community witnessing for Christ to the world. So ang pangarap po natin ng community ay isang community na lalaganap sa world, sa buong mundo. At itong community na ito, habang ito'y lumalawak ito dahil yung mga Kristiyano na kabilang dito ay nagwi-witness for Christ sa tulong ng Banal na Espiritu. So, because of the Holy Spirit with us and in us, tayong mga Kristiyano, natatransform tayo to become able witnesses. Nagiging saksi tayo ng Panginoong Hesus. Hindi ho ba sa korte, kapag kami saksi, sinasalaysay nung saksi yung nangyari. In the same way, dahil sa Holy Spirit, nagkakaroon po tayo ng energy, nagkakaroon tayo ng strength na ibahagi yung ginawa ng Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas. Kung paano siya namatay sa krus, at higit sa lahat yung personal experience natin with the Lord, yung saving experience natin with Jesus na i-share natin sa buong mundo because of the Holy Spirit. And as we do this witnessing, hindi po natin namamalayan. Lumalago ang ating community and walang imposible sa Panginoon. We will become a worldwide Christian community. Ang tanong ay, paano po natin maisasagawa ang vision na to? Paano po natin, di ba kanina nabanggit ko na pag vision, ito yung gusto nating marating. So ang gusto nating marating, malawakang community sa tulong ng Espiritu, at hindi lang basta marami, hindi lang numbers. Gusto natin na bawat member ng community sumasaksi kay Jesus. Ang tanong, paano po natin yon gagawin? Balikan natin ang Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, we need the Holy Spirit. Ang Holy Spirit daw, yung power ng Holy Spirit, ang magtatransform sa atin to become witness. Ngayon, ang tanong, nung bumaba ang Holy Spirit sa mga naunang Kristiyano, paano sila naging saksi? So, kung kailangan natin ng Holy Spirit para maging saksi ni Kristo, ano magiging bunga ng Banal na Espiritu sa atin? Ano yung magmamanifest na mga pamamaraan upang maging witness tayo ng Panginoong Jesus? So, siguro naaalala niyo yung isang lesson na pinag-usapan natin, yung apat na birthmarks of the church. So, yan po ang gagamitin ng Holy Spirit. Yan po ang ibibigay sa atin ng Holy Spirit upang maabot natin yung ating vision na maging worldwide community. So, kung babalikan po natin yung isa nating lesson, makikita natin na ang church po may 4 birthmarks. 4 birthmarks. At yan po ang ating gagawin sa tulong ng biyaya ng Espiritu. Through the power of the Holy Spirit, yan yung mga gagawin natin upang marating natin ang ating destination, upang maabot natin ang ating pangitain. So our mission is to champion, to do, to pursue, to be excellent, to champion the 4 birthmarks of the church. Ano-ano po yun? Kirigma, preaching, liturhiya, worship. Ano po yung pangatlo kung natatandaan niyo pa sa previous lesson? Diakonia, service, and koinonia, fellowship. Listen to this. Ang part ng Panginoon, tuparin yung vision na binigay sa atin to become a worldwide community, malawak na community na lumalago. Yun ang part niya. Pero ang part natin, through the power of the Holy Spirit, gawin natin itong 4. Kasi yan ang bunga ng Espiritu nung bumaba ang Holy Spirit noong Day of Pentecost sa mga early Christians. Yan yung naging ways nila to become witnesses of Christ. Nagkirigma sila, which is preaching. Nagliturhiya sila, which is worship. Nagdiakonia sila, which is service. At nagkoinonia sila, which is fellowship. Ginawa nila yan sa loob ng kanilang mga house churches.
Ginawa nila yan sa labas ng kanilang mga communities. At habang ginagawa nila yan, in the name of Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit, lumago ng lumago ang community. Lumago ng lumago ang simbahan. Yan pong apat na yan, kerigma, liturhiya, diakonia, koinonia, nais po natin yung isabuhay sa loob ng ating mga domestic churches. Kaya po napakahalaga na sa loob ng ating domestic churches, mayroon pong preaching o pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang tawag dyan ay kerigma. Mahalaga din na mayroon tayong liturhiya at liturhiya. Ano po yung liturhiya? Worship. Kasama po dyan ang prayer, kasama dyan ang singing songs, kasama din dyan ang sacraments. Kaya sa loob ng tahanan, mayroon po tayong sacraments, gaya po ng Holy Communion at saka yung anointing of oil. Part po yan ng ating worship life, ng ating liturhiya. At mayroon din tayong diakonia, service, paglilingkod. Paano po nagaganap ang diakonia sa loob ng domestic churches? Siyempre, nandyan yung tulong-tulong ang pamilya, sa mga gawaing bahay, kung may online business ang family, tulong-tulong, kung gusto nyo magtanim sa inyong bakuran, tulong-tulong, kanya-kanya ng part sa gawaing bahay. Siguro si ate, tagapagturo kay bunso, nag-homeschool ngayon, maaring si kuya tumutulong sa paglilinis ng bahay, paghuhugas ng plato, paglilinis ng kotse, habang si tatay nagbi-business o si nanay nagbi-business din. So tulong-tulong sa gawaing bahay. In that way, nagiging buhay po yung diwa ng diakonia. And in addition to that, nagiging buhay po ang diakonia kapag mayroon tayong mga prayer meeting, meron tayong worship service, meron tayong prayer time, kanya-kanya tayo ng part. So, niro-rotate natin yung mga parts ng prayer meeting o ng gawain. Maybe this week, ang magli-lead ng prayer si kuya. Next week, si ate naman. Sa susunod pang week, si yaya naman. Maaring this week, ang magtuturo ng Bible study ay si lola o si tita. Maaring si nanay, si tatay. Niro-rotate po natin yung different parts ng prayer meeting, ng gawain. And through that, nagiging buhay po ang diwa ng diakonia. And finally, isang paraan din po para maging buhay yung diwa ng diakonia o paglilingkod or service, yung tayo pong lahat nasa internet ngayon, nasa Facebook tayo, nasa Instagram, ini-encourage natin yung mga friends natin na hindi pa nagdo-domestic church na mag-host ng domestic church sa kanilang tahanan. Alam ko, limited yung pagkikita natin sa isa't isa. Pero walang hadlang upang ma-encourage natin ang ibang mga tahanan na maging domestic church din. Kaya meron po tayong pinapakilalang programa ngayon, yung Win a Family for Christ, where we encourage friends to host a domestic church in their homes. Marahil yung kapitbahay mo ay wala pa silang prayer meeting sa bahay. I-share mo itong mga guide na binabahagi natin sa Facebook. O kumare, o pare, o madali lang to, susundin nyo lang yung guide. O pag Sunday, i-play nyo yung video, naka-upload sa YouTube, i-download ninyo. Alam nyo, hindi nyo namamalayan habang ginagawa natin to, lumalago ang community. So, ang tawag po dyan ay diakonia. And aside from that, ito, palagay ko, buhay na buhay to sa loob ng domestic church. Yun pong koinonia o fellowship, bonding time. So, hindi manyapat na banggit ko na ang bahay kailangan maging simbahan, ang family, maging domestic church, lagi na lang tayong seryoso. Laging banal lagi ang kilos at galaw. Well, of course, importante ang holiness. But what I'm trying to say is that dapat kahit may gantong sitwasyon ngayon sa bansa natin, kahit may pandemic, may time pa rin for bonding, naghihintayan tayo sa pagkain ng almusal, hinihintay natin si ate, si kuya, sabay-sabay tayo kumakain. Siguro we play games together, kwentuhan, kamustahan, we pray for each other. So sa pamamagitan po niya, nagiging buo yung diwa ng koinonia. So again, bilang review, ang atin pong vision
gusto nating maging isang worldwide community. Ano po, gusto po nating maging malawakang pamayanan at yun po ang plano ng Panginoon sa kanyang simbahan, maging worldwide. And how do we do that? Sa pamamagitan po ng pagiging witness kay Jesus through the help of the Holy Spirit. At ano yung tinuturo sa atin ng Biblia? Kung paano mag-witness? Yun pong 4. Kirigma, preaching, liturhiya, worship, diakonia, service, koinonia, fellowship. Gawin po natin yan sa loob ng ating tahanan at alam ko na aapaw ang biyaya ng Panginoon, yung domestic church nyo, mga nganak nyo. Hanggang sa mga kapitbahay ninyo, yung mga tahanan nila, munting simbahan na rin. Pinoy domestic church na din. Alright, so tingnan po natin ang last slide natin for this study. Tingnan po natin yung ating kultura o yung ating core values. Dito po sa Blessings in the Word community, may ilang mga kultura or mga nakagawian po tayo na ating isinasabuhay. Core values po ang tawag doon. And ito po ay bigay din sa atin ng Panginoon. Una, naniniwala tayo sa authority of God's Word. Napakahalaga po ng Bible. It's very important na yung minds natin, yung emotions natin, yung kalooban natin, well-fed ng Word of God. Mahirap mabuhay kung wala ang salita ng Diyos. Kaya sa panahon ngayon, ini-encourage natin na yung mga families talagang magbabad sa salita ng Diyos. Kaya mayroong prayer meeting, may Bible study, may home worship service. Gusto nating maging sentro ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. And the Bible is important for us. Dito sa Blessings in the Word, tinuturing natin ang Biblia bilang primary basis ng ating paniniwala at mga gawain, faith and practices. Pangalawa, na core value, ito po ay binubuo ng 3 mga sangkap, faith, prayer, and praise. We believe in the power of faith. Naniniwala tayo na there's a better future na inihahanda sa atin ang Panginoon. Sa blessings, ini-encourage natin na maging optimist tayo. Hindi tayo negativist. Ayaw nating maging anxious. Naniniwala tayo na paganda ang buhay kasama si Kristo, paganda ang mundo, pagagandahin ito ng Panginoon. Naniniwala tayo kung tayo ay may karamdaman na ang Diyos tumidinig sa panalangin para tayo ay gumaling. Kung tayo ay kapos, naniniwala tayo na ang biyaya ng Panginoon ay sagana. So mas gusto po natin na ang posture ng ating isip, puso ay positibo. May faith. We believe in the goodness of God, the grace of God. We believe na kayang pagandahin ng Panginoon ang ating mga buhay. At naniniwala din tayo sa power of prayer. Ang prayer po ay ginagamit ng Panginoon na alulod ng kanyang biyaya. Whenever we pray, binibigay natin sa Panginoon lahat ng ating worries. And as we do that, binibigay naman ng Panginoon. Binabahagi naman ng Panginoon ang kanyang biyaya na nagpapala sa atin. And praise, napakalagpo ng papuri at pagsamba. Kaya po binibigyan natin diin yan. We believe that when we worship the Lord, when we praise the Lord, the rain of blessings come down in our homes. Amen? Alam nyo yung ginagawa ninyong pagsamba, ginagawa ninyong pagpupuri sa Panginoon. Marahil sa ilan parang wala-wala lang. Pero as you do that in faith, niniwala po ako may ginagawa ang Panginoon as we do that. May binibigay na blessings after blessings ng ating Panginoon. Soul winning. Binibigyan din po natin ang soul winning. Mahalaga ang mga tao sa Panginoon. They need to hear the gospel. They need to hear the gospel that Jesus Christ died for them para sila ay iligtas. Kailangan nilang malaman na mahal sila ng Panginoon, gaano man sila kadumi, gaano man karami ang kanilang kasalanan, may kapatawaran kay Kristo. They need to receive the gift of salvation found in Christ Jesus. Kaya ngayon pong pandemic, hindi po natin kinakancel yan. Patuloy pa rin. Kaya we want to win many families. Gusto nating yung mga families maging domestic church, bawat bahay maging munting simbahan.
sumunod na core value contextual na ipaliwanag ko na po yan kanina, and it refers to our flexibility. Nagbabago ang anyo ng simbahan, nagbabago ang flavor ng simbahan, depende sa ginagalawan nitong mundo, depende sa ginagalawan nitong lugar, at depende sa ginagalawan nitong sitwasyon. Kaya ngayon may pandemic, focus tayo sa house church, focus tayo sa domestic church. Lay empowerment, na ipaliwanag ko na rin po ito kanina, na ini-encourage natin na mamuno, manguna, magturo, magpray, yung mga pangkaraniwang Kristiyano, yung mga laiko. Kahit hindi kayo pastor, kagaya ko, pwede kayong maging leader sa loob ng inyong domestic church. Excellence in ministry, ito po, tayo po yung mga deboto ni Kristo. Ano ho? When we say excellence in ministry, committed tayo sa mga patterns of life natin as community. Committed tayo sa prayer, committed tayo sa home prayer meeting, committed tayo sa worship service, committed tayo sa paglilingkod, committed tayo sa ating misyon, committed tayo sa pagpapakabanal, pag-aaral ng salita ng Diyos. We call that excellence in ministry. Relevance to the world. Ito po yung may kinalaman dun sa witnessing natin sa buong bansa, sa buong mundo. Kaya po sa Blessings in the World community, tayo ay pumapanig doon sa justice. Kung mayroong injustice ngayon sa lipunan, tinitindigan natin kung ano yung just. Kasi in that way, nagiging relevant tayo sa buong mundo. Hindi tayo loyal sa isang politiko, hindi tayo loyal sa isang tao, loyal tayo kay Jesus. At kung ano yung tama, yun ang ating titindigan. In that way, nangyayari po yung prophetic role ng ating church. Pinaglalaban natin ang karapatan ng kapwa Pilipino natin, pinaglalaban natin ang karapatan ng ng mga tao, ano man ang lahi nila. Pinaglalaban din natin ang karapatan ng ng creation, ng nature, ng environment. Kaya tayo ay pro-life, kaya tayo ay pro-environment. And pinaglalaban din natin ang karapatan, maging karapatan ng mga animals, ng mga plants. Ang tawag po natin dyan, relevance to the world. Nais nating may maiambag sa lalong ikagaganda ng lipunan. Again, ang faithfulness natin hindi sa isang politiko, faithfulness natin kay Jesus. Alam ko may mga paborito tayong politiko, pero kung dumating man sa point na halimbawa parang yung sinasabi ng isang politiko parang hindi na ugma sa justice, hindi na ugma sa values na tinuturo ng Biblia, bilang mga Kristiyano, tayo ipapanig sa tinuturo ng Bible. Amen? Tayo ay loyal kay Jesus our King. And bahagi din po ng relevance to the world is yung ating mga kawang gawa na isinasagawa. Kawang gawa na ating isinasabuhay. Kaya mayroon po tayong cooperative, mayroon po tayong school, mayroon tayong upcoming na isa pang school, saka ko na ikikwento yun. Pagka yari na, pagtapos na, at ang goal po noon ay lalo pa tayong makatulong sa iba. Okay, marami tayong pangarap sa ating community. Walang imposible kay Lord. Malay nyo, magkaroon tayo ng university someday, magkaroon tayo ng hospital, magkaroon tayo ng orphanage, magkaroon tayo ng sariling cemetery. So, we just want to make a kingdom impact to the world. Ang tawag po dyan ay relevance. Relevance to the needs of the world. At kahit sa loob po ng domestic church, pwede rin tayong maging relevant to the world. How? Sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga godly post, mga post about teaching our fellow Filipinos about justice, righteousness, about love, about Jesus, posting encouraging thoughts sa social media, telling your kapitbahay na mag-host ng home prayer meeting, mag-host ng domestic church. Relevance to the world pa din po yan. And I believe na magpo-progress, mag-a-advance ang Christian community dahil kasama natin ang
Espiritu ng Panginoon. And finally, isa po sa core values natin, community of communities. Tayo po'y kabilang sa isang community. At sa loob ng community na yan, may mga maliliit na communities. Kaya community of communities. Ang blessings in the word ay isang pamayanan na binubuo ng mga iba't iba pang pamayanan. Tayo ay isang community na binubuo ng iba't ibang communities. Ano po ang communities na yon? Yan po ang mga domestic churches. Magkakaiba man tayo ng tahanan, iba't iba man ng kultura ang bawat tahanan, pero lahat yan, mga munting simbahan, at sa mga munting simbahan na yan, yung mga domestic churches na yan, bahagi ng iisang community sa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon. At bago po ninyo i-stop ang video na ito, bago po ako magpaalam sa inyo, ay hilingin ko kayo sa loob ng inyong mga tahanan na pagkatapos po ninyong panoorin tong video na ito, ang gawin ninyo, magkaroon po kayo ng palitan ng kuro-kuro. Sagutin ninyo yung tanong, ano yung nagustuhan mo sa ginawa nating pag-aaral ngayong araw na ito at bakit? Bakit mo yung nagustuhan? Share mo din paano mo to i-apply sa loob ng inyong tahanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, brothers and sisters. And remember, in Jesus, there is blessings in the Word. Go, domestic churches. Go and multiply. Go and win families for Christ. Magpalain po kayo ng ating Panginoon.